Mariing kinundina ni Cotabato Governor Emilio Mendoza ang grenade attack sa isang New Year celebration sa barangay Dalapitan. Ayon sa pulisya, dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo ang naghagis ng granada sa gitna ng pagdiriwang, kung saan 22 katao ang naitalang sugatan. Mabilis namang tumakas ang mga sospek. Inatasan na ng gobernadora ang mga otoridad na tugisin at hulihin ang mga salarin. Tiniyak ng pamahalaang palalawigan na agad na tutugunan ang pangangailangang medikal ng mga sugatan. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ngayon si Cotabato Governor Emilio Talino Mendoza. Magandang gabi po at welcome sa Politico 90. Magandang gabi. Gov, unahin natin, kumusta na po ang kalagayan nitong mahigit 20 nasugatan? May malubha po ba sa kanila? Mga minor injuries sila, pero sa 22 na mga tinamaan, 20 ang nasa hospitals, privado at government hospitals, 2 ang outpatient, pero 10 sa 22 ay mga minor de edad dahil nga nagsa-celebrate ng bagong taon, kaya marami ang na tinamaan ng granadang sumabog. May update na po ba, Gov, sa isinagawang investigasyon kung ano talaga yung motibo ng paghahagis ng granada doon sa Matalam? We work closely with our Philippine National Police, no less than the Regional Director, Ardiente, visited the area at yung atin namang provincial board member na malapit doon sa lugar ng Matalam ay nakaikot na rin sa lahat ng hospital kung saan napunta yung 22 na mga na-injured. So far, may persons of interest na ang ating kapulisan. Ang panawagan natin ay ang kanilang kooperasyon, lalo na yung kung saan nagkaroon ng insidente, kung meron pa silang pwedeng idagdag, no? Sagutin nila ng maayos yung mga katanungan ng ating kapulisan dahil importante yon para matukoy natin kung ano ang motibo at sino itong mga salarin. Especially so na meron ng person of interest ang ating kapulisan. Kailangan lang masilyado ng mabuti ng pagtugis ng mga nasa likod ng paghagis ng granada. Gov, meron po bang CCTV sa lugar o kaya doon sa mga dinaanan papunta o dinaanan paalis itong dalawang magkaangkas sa motorsiklo? National highway itong lugar na to, doon mismo sa insidente de maliit na tindahan lang yun. Kung wala mang CCTV doon, hopefully magamit namin yung CCTV sa ibang mga choke points, no, or checkpoints na meron dyan sa area ng Matalam. Oo. Pero so far, ang hakbang ng lokal na pamahalaan para doon sa mga nasugatan, yung mga lalo na yung mga nasa ospital pa sa ngayon? Yung mga nasa government-owned hospitals ng Kapitolyo, ang CTH at ang Blang District, ang Kapitolyo mismo ang mag-take care ng ating mga pasyente. At we work closely also with Mayor Oscar Valdivieso na yung mga privado naman na hospital na 5 ay ang LGU Matalam. Kasi syempre yun ang inuna natin sa kasagsagan ng selebrasyon. Wala naman may gusto na mag-celebrate ka na doon sa mga hospital. Pero pasalamat na lang tayo dahil walang buhay na nalagas as we celebrate 2026. Pero kailangan managot ang perpetrators, no? Kaya kailangan natin ng kooperasyon ng bawat isa. Gov, itong karamihan na to, mga magkakamag-anak po, ano? May kamag-anak, magkatabi kasi yung dalawang purok na yan. Dahil nga may maliit na tindahan, at yun ang mga magkakapit-bahay siguro. Magkakapit-bahay, oo, tapos may humagis ng granada doon sa harap nila, kaya halos magkakilala silang lahat doon at napakaraming bata nga, 10 sa 22 ang biktima na puro mga minor de edad. Pero may tuturing naman itong isolated case lang. Ano yung mga hakbang para sa pagpapaigting sa seguridad sa lalawigan?
Meron tayong 147 na checkpoints or choke points na Mhm. minimintina ng probinsya all over the province kasi nga kahit na 1,600 yung ating kapulisan, napakalawak na aming lugar, 634,000 square kilometers kami with 1.2 million na mga Cotabateños, no? Mhm. May mga CCTVs kasi kasali na yan sa mga ordinansa ng mga um, ah, lokal na mga pamahalaan. Kaya tinitingnan din natin bakit nagpo-proliferate ang Granada, bakit merong Granada na nagagamit, no? Mhm. Kasi last in 2025, meron ding insidente na grenade throwing on the same town. Kaya nga sabi ni Mayor, kailangan paigtingin ito at kung saan nanggagaling itong mga Granada na ito. Mhm. So yung inyong person of interest, maaari po bang konektado ito sa grupo o talagang mga individual lang na nais maghasik ng kaguluhan? Kailangan isulido muna natin Mhm. yung ating mga informasyon. Pero syempre dito sa probinsya, um, wala namang grupo na nag-ako na they belong to this group, no? Mhm. Kaya importante na um, masilyuhan yung aming pag-imbestiga ng ating mga kapulisan para yung tamang tao na humagis ng Granada ay siya talaga ang mapanagot natin sa insidente na ito. Dahil 22 nga ang Mhm. nasaktan, 22 nga ito mga injured na mga civilian. Okay po. Ang mensahe nyo na lang po doon sa mga pamilya at doon sa komunidad na naapektuhan itong insidente, Gov. Pasalamat tayo kay Mayor Oscar, no, dahil proactive naman ang ating LGU Matalam at ang ating kapulisan. Ang kailangan lang natin ngayon para mapabilis ng ating mga kapulisan ang kanilang trabaho ay ang ating kooperasyon. Additional information, importante po yun. No? Yung lugar kung saan natapunan ng Granada, yung tindahan mismo, kung meron pa silang karagdagang informasyon, magbigay sila. No? Para mapabilis natin ang bigyan ng hustisya ang mga biktima ng karahasan. Maraming salamat po, Cotabato Governor Emelo Talino Mendoza.